Hey guys, what's up and welcome to my channel, and today I'm here in Cavite para bisitahin yung ating friend. Siya yung owner ng Paulitos and Sugar Rush, and now meron siyang bagong restaurant or cafe. It's called Cafe Bella. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Bianca Go. Chua! Hi guys! Hi guys! Actually, una ko siyang na-meet, in-introduce siya sa akin ni Miss Bam. In-invite mo ako for Classes. fondant ba o cheesecake? Cheesecake ata yung first. Yes. Cheesecake class. Ilang taon na yun? Hindi ko na maalala. Oo, chef. Kasi doon pa Matagal sa na lumang studio namin. Oo. Yung bahay. Oo, bahay pa. Sa Yung bahay nila. Dito rin, malapit sa... Nire-rent namin yun, chef, before for classes talaga. Yan yung nagkaroon na ng studio, yung Paulitos. Dito ba yun, chef? Sa Oo, taas, sa dito sa second taas. floor? So, itutour din namin kayo sa loob ng Paulitos. So, for now, dito muna tayo mag-focus sa Cafe Bella and kay Miss Bianca. So, Bianca, Yes. paano ka naging business mo? Paano ka naging business mo? Una-una, nagbe-bake ka ba? Bakit baking supply store and now cafe yung pinasukan mo? Hindi po ako baker. Yung family mo is Opo. inline talaga sa business? Yes. Bale, I'm from Zamboanga kasi. So, yung family business po namin doon is baking supplies. So, after ng school, halos everyday, tinatry kong tumulong sa store namin doon. So, ito yung isang business na confident akong alam ko, kabisado ko, chef. After graduation ng college. Saka nag-college? Sa Manila? Opo, sa Manila na po. So, ba't mo ako pinupo? Para respectful. So, after nung nag-graduate ng college, gusto ko talaga mag-business na. So, sabi ko kay mami, gusto ko ng business. So, sabi nga nila, di ba, don't go into something you're not familiar with. Especially kung maglalabas ka ng pera. Correct. Dapat yung familiar tayo. Tsaka, first, familiar tayo. Second, dapat yung gusto mo din. So, eto na lang, sabi ko kay mami, eto na lang, gusto ko na to, sure na ako, ganon. Kaya nag-baking supplies na. Unang-una talaga yung Paulitos? Una po talaga si Paulitos. Paulitos 2014, actually, it's our 10th anniversary. 10 years na. May celebration, may event? Wala, or mga promos? Medyo tahimik this year. Kasi masyado tayong napagod last year. Pero nag-iisip kami, baka maghabol tayo ng promo, ganyan. And then meron kang another baking supply store sa Manila naman. Sa Manila. Which is called Sugar Rush Trading. Formerly JACC. Tapos nag-shift kami to a corporation. So now it's called Sugar Rush. Si Sugar Rush naman po, nung 2017 siya nag-start. Okay. 4 years after ni Paulitos. Try natin yung mga food nila bago tayo magpatuloy. Kamusta yung mango age? Masarap. Ano siya? May soda water. Yes. Ayan. Tapos, very refreshing. Mango flavor, and then may mga mango bits siya, and then yogurt na boba. Yogurt na popping boba. Sasabihin ko sana sagong puti. Yogurt boba pala siya. Ayan. Ito yung pinagmamayabang ni Miss Bam. Hi Miss Bam, shout out. Hi Miss Bam. Favorite mo to? Actually kaya ako nagpunta dahil sa post mo. Maraming customers yung pumupunta dito. Yung favorite po ni Chef Bam. Ganon. Si Chef Bam ang malaking impact sa buhay ko because of Bake Happy Manila. Sa akin din, Chef. And also one of the reason kung bakit kami nagkakilala. Ayan. So, kain na tayo. Okay. So, sa kanya tapa. Tapos sa akin is longganisa. Longganisa, yes. Eto, saan nyo kinukuha yung mga longganisa? May supplier kami nito. So, frozen siya pag dinedeliver sa amin. Tapos, niluluto lang namin. Same with our pastries din and mga cookies namin. Lahat to from Cavite Bakers din po, yung nag-bake. So, kinukuha din namin ulit sa kanila. Bakit mo naisipan magtayo ng another business na cafe shop since meron ka ng Paulitos, meron ka ng Sugar Rush? Ayaw mo ng business, no? Ayoko. Maraming bayarin. Sa Zamboanga, aside from the baking supply store, meron din kaming restaurant doon. So yung restaurant, nag-close Bata ka pa nito? Yes, baby pa. Baby pa. Baby pa, until mga grade 6 siguro, chef, may restaurant kami. So, nung nag-close siya, sinabi ko sa mom ko na I will reopen it again someday. So, dream naming dalawa yon na mag-reopen ng cafe. One of our goals pala for this cafe, share ko lang, kasi we have baking supplies nga. So, marami kaming client, chef, na
home bakers. So one of the problems nila is, una, gusto nilang kumita ng extra. Tapos pangalawa, masarap naman sila mag-bake, chef. Pero ang isa sa mga problems nila is where to distribute their products beyond mga kapitbahay, beyond families and friends. Wala naman silang pwesto. So yun And especially, ang dami ng home bakers ngayon, di ba? Yes, chef. Yung sulputan. Ang dami. So, Opo. yung competition talaga, sobrang dami. So yun din naisip namin, pag gumawa kami ng cafe, pwede kaming kumuha sa mga patrons din ni Paulitos. Yung mga loyal customers talaga din namin. So sabi namin na we can help them in that aspect. So this cafe will provide a venue kung saan nila pwedeng ibenta yung mga baked goods nila. Gusto namin lahat ng pastries namin, cookies, galing lahat din talaga sa Cavite Bakers. Ito po yung croissant niya, kinuha lang din po natin sa baker rin. Opo. So, in-order mo sa kanila ng frozen dough? Yes, frozen dough. Tapos kayo na lang nagluluto? Ibe-bake na lang natin. Aside from, dito sa Craftfuls, ano yung ibang mga pastries na in-offer nyo? Ang meron kami for now, Craftfuls, and then butter croissant, chocolate croissant, and cookies. Yun muna yung mga hindi highly perishable, chef, since kaka-open lang naman ng cafe. But in the long run, gusto natin, syempre, may mga cakes. Minsan kasi may mga pumapasok dito, naghahanap ng cakes. Oo. Eh, wala pa tayong cakes for now. So, yun yung direction natin. Kuhanin mo supplier si Miss Bam. Sinabi ko nga sa kanya, kasi favorite ko yung ube cake. Ayun, di ba? Chef Bam, Ikaw mag-supply dito sa area mo. Sabi ni Chef Bam, ang layo mo. So, parang problem yung logistics. Ganun. Baka pagdating ng cake dito. Hindi mabilis lang Skyway. Yes. Di ba? Araneta, pass, akit ka lang Skyway na iya. Yes. Eto na, mabilis na. Kinukulit ko nga siya. Miss Bam, mabilis lang. Huwag Ay, problema Miss yung Bam. Oo logistics. nga. Push na yan. Alam mo, maubos na pinakain ko, hindi na kumakain. Ang daya. Kung titingnan nyo, since malaki yung plato, parang alit ng serving, pero nakakabusog siya. Galing sa akin na matakaw, nakakabusog siya, guys. Ilang piraso ng longganisa to? Tatlo lang, guys. Pero nakakabusog siya. Try naman natin yung kanilang Craftfuls. Kailan ba nauso tong Craftfuls na yan? Para siyang chef para siyang nag-start sa Korea ata. Korea na naman. Ito mga Korea. Siya. Tapos ito din. Try. First time ako nakakain ng Craftfuls. Sarap siya. Chef, nung 2022, pumunta kami ng Korea. Tapos na-try ko siya. So apparently, ano na siya doon? Street food lang. Talaga? Sa Korea. Tapos trinay ko siya. Sabi ko, ang sarap. Tapos gusto ko na siyang gayahin sa Philippines. Wala naman, wala akong kung saan ko siya ibebenta. So inantay ko tong cafe. Ilang months or years ang planning nitong? Ito, months. For the longest time, ito? Extension ng Paulitos. Tapos yun nga naging baking studio. Tapos syempre nung nag-pandemic, medyo nagbago yung trend ng mga students, hindi na masyadong nakakapuno ng class. So nung May of last year, May 2023, mag-expire yung lease contract nito. Tapos sabi ko sa owner ng building, sabi ko, sir, baka hindi na po kami mag-renew kasi nga parang hindi na napupuno yung classes. Tapos sabi nung owner, sige, hindi na lang daw niya itataas yung rent. Kung gusto namin, magstay pa rin kami. Kasi yung owner ng building, chef, ayaw niya ng maraming kausap. So siguro wala rin naman siyang problema sa amin as lessor, as lessee, ganyan. So sabi niya na wag na lang i-give up. So nung May, sige, tinuloy-tuloy namin yung lease. Tapos hanggang mga June, July, ganyan, naisip ko, parang gusto ko ng cafe. So yun, nung October, nag-start na ng planning, tapos November start construction, tapos January, nag-open na kami. Sabi nila, dapat daw strike while the iron is hot. So meron ka bang advice na maibibigay sa mga nag-iisip ng business kung paano magsisimula or anong gusto mong i-impart sa mga manonood natin? Be prepared. Emotionally, mentally. Kasi mahirap siya. Financially, of course. Financially, of course, yes, number one. Mahirap siya. Yung sinasabi nilang, pagod na ako mag-work, magbe-business na lang ako. So, ang hirap niya siguro
twice or thrice ng pag nagwo-work kayo. Kasi pag nagwo-work kayo, pagka-uwi, wala na, relax Naranasan na. mo bang maging employee? OJT lang. Nung college? Robinsons. Robinsons Land. Tapos after nun, wala na, chef. Before opening Paulitos, nag-overnight kami dito. Overnight, we stay overnight. Pero hindi kami natutulog. Nag-work lang kami. Kasi nung nag-start si Paulito, chef, wala akong masyadong funds. Alam mo yung angpao, yung red envelope na nakukuha sa wedding, yun lang yung funds ko. Bale yung lahat ng red envelope na nakuha ko sa wedding, binigay lahat sa akin ng mom ko. Yung mommy ko, very supportive talaga sa akin. Kahit anong ko, sinusupport niya ako. Sinasabi naman niya always na pag kailangan mo, pwedeng humiram sa kanya. Kaya lang sa Chinese kasi, chef, once kinasal ka, Chinese tradition, once kinasal ka, out ka na sa family mo. So you join na the family of the guy. So parang nakakahiya lang na manghihiram pa or hihingi pa sa mom. Oo, ganun kasi sa Chinese, chef. So yung funds ko lang talaga pang start ng Paulitos, kung ano lang talaga nakuha ko nung wedding. So hindi yun masyadong malaki. Tapos ang mahal ng rent nito. So ano talaga siya, leap of faith. Nung nag-start kayo, up and down na yung rent mo agad? Yes, chef. Kasi nung ni-rent namin yan, meron na siyang second floor talaga. Ito yung wala pa, itong extension. Yung afford ko lang na i-hire, 2 tao lang. Tapos plus ako. So, 3 kami. Actually, yung paint niyan sa Paulitos, DIY yan. Kasi wala na kaming kino-compute ko magkano if kukuha pa ng pintor versus magkano kung i-DIY na lang. So, DIY lang talaga namin siya. Ikaw nagpinta ka? Hindi pa ganyan. Opo. Nagbabodega ako, chef, ganyan. Tapos, nung start po si Paulitos, talaga, yung mahirap talaga, chef. As in, nagdi-divisoria kami. Tapos yung kotse ko, Montero, chef, same tayo. Ilan lang naman magkakasya sa Montero. Tapos makakailang balik-balik kami. Doon kayo kumukuha ng supply muna sa Divisoria? Opo, yes. Nung time na nag-start kami, chef, meron kaming isang kalaban dito sa Cavite. And then, hindi ko alam kung hindi kami makadirect sa pinaka-company. Ang usap-usapan, ganun daw. Pero hindi ko Buhay sure. pa ba yun? Wala na po. Ay, wala. Siya nagtagal. Nahirapan kami. Talagang kahit minsan alam na namin sino yung supplier, hindi kami makadirect sa kanila. Kumukuha kami sa Divisoria kasi ayaw kaming bigyan. Malakas ang loob mo mag-start ng business? Kasi meron akong friend before. So, nauna na siyang mag-business sa akin. Nasa clothes siya. Clothes naman siya. Tapos nung tinatayo itong Paulitos, sabi ko, I'm scared. Sabi niya, bakit? Sabi ko, what if it will not work? Sabi ko sa kanya. Tapos lahat ng savings ko nandito na. Sabi niya, bakit hindi siya mag-work? You do everything you can para mag-work siya. So when you do everything you can, imposible nang hindi siya mag-work. So, never kong nakalimutan yon. So, ngayon, pag nakakausap ko yung friend ko, sinasabi ko sa kanya, alam mo ba, ikaw nagsabi sa akin ng gano'n. Sabi niya, hindi ko na maalala. Di ba ba sa point na gusto mo nang isara yung Hindi naman. Pero yung first few months ni Paulitos, so nag-open kami ng Feb. First few months, alam mo yung kasabihan, chef, na nilalangaw? Ganon si Paulitos. Wala talagang tao. As in, yung tipong makakapag-siesta ka. Ganun. Sa walang tao, wala talaga. Everyday may papasok, 1 or 2 lang, ganyan. Ang hirap nung kasi, di ba, kakabukas mo, excited ka. And then ilang months, walang tao talaga. Tapos, alam mo yun, chef, yung iniisip mo kung saan mo kukunin yung pangbayad ng renta the next month. Ganon Saka siya. syempre, meron kang binabayarang tao. Yes, tao. Yung tao kasi 2 lang, chef. And that time, medyo mababa yung minimum wage dito sa Bacoor. Yung malaking talaga namin expense is the rent. Nag-isip ako kung anong pwedeng gawin. So, nagbenta kami sa Facebook. And then, come June, kasi meron akong friends na mga chef. So, nung June, nakiusap ako sa isang friend ko na baka pwedeng magturo. Mag-class. Yun yung pinakaunang yes. Dito sa Bacoor, sa gitna ng store. Inurong-urong lang namin yung mga stante. Sunday yon, first class namin. So, nung nag-first class kami nun, dun, chef, nag-start siya mag-pick up. So, yun yung naka-help talaga sa amin. Malaking tulong yung mga classes talaga. Oo. Tapos, nung nag-start kami sa Paulito, chef, yun nga,
ang pinakamahirap doon, hindi yung first month, second month, hindi. Ang pinakamahirap doon, for me, yung mga 6 months after. Because? Kasi, doon nag-expire lahat ng items. Lahat ng stock mo, doon isa-isa mag-expire yan. Like yung mga butter, mga ganun, milk, ganyan. Kasi ganun yung shelf life, di ba? So, doon nag-start mag-expire. Ang dami naming tapon. Tapon talaga. Kasi, sayang Tapos, ang hirap. Hindi yung like 50% off. If 50% off mo na, Pero may minsan matitira pa din. ibibigay mo na lang. Minsan ayaw na ng customer kasi pa-expire na minsan kahit sabihin namin may grace period, ayaw nila. So, hindi naman natin pwedeng pilitin kasi syempre concerned din sila sa So yun, tapon talaga, chef. Tapos ang mahirap pa doon, kung i-dispose mo, kailangan kutkutin mo muna yung label. Kasi hindi mo yan pwedeng i-dispose ng may label. Mamaya may makapulot. Ibenta, ganon. Kaya mahirap. Ganun So pala yung mga liquid, tinatapon muna namin sa sink. Tapos yung bote na lang yung itatapon. Ganon. Yun yung struggle. Tsaka syempre, chef, nung pandemic. Oo. Grabe talaga nung pandemic. Nakakaano yun. Kasi, like yung mga baker, parang maraming umusbong na baker. Actually, kahit nagbi-business ka nagbi-bake ka sa bahay. Turned into a baker. Yes. Kayo, ano naging struggle nyo? Ano, chef? As a supplier? As a supplier, syempre nung time nung COVID, nung umpisa pa lang, parang ang lala agad ng mga news. Parang hindi end of the month. Yes. Mga first week, di ba? Parang pag tinablan ka, tepok ka talaga agad. So, alam mo yung everyday, pag umaalis ka ng bahay, you have to be again mentally prepared talaga, na parang anytime, parang mahahawa kami. Nagpupunta ka rin ng shop. Opo. Di ba nagsara ng March, 17 March ata? 15 yata, chef. 2 days lang kami nag-close, chef. Kasi, 2 days lang kami nag-close, and then, yung cellphone namin, ang daming messages talaga na gusto talaga bumili. So, nag-start yon, isa lang yung tao na pumupunta dito, isa or dalawa lang yata. Kasi di ba, bawal lumabas. Bawal. Sabi ni Kim Chu, bawal. Sa classroom may batas. Opo, bawal lumabas. So, dalawa lang yung nakakapasok na staff. Tapos, ang daming messages, hindi kami maka-keep up. Tapos, pinagbawalan pa namin yung walk-ins. Kasi nga nung time na yun, hindi naman natin alam kung paano ba talaga. So, online lang sila. And then, after nun, ang daming nag-aabang dyan sa labas. Pila. Pila, chef. Ang dami talaga. Tapos, so, nung time na yun, ilan lang pinapapasok niyo nun? yun, nag-decide kami, chef, na buksan yung store, pero hindi sila pwedeng maglibot. So, parang ano kami nun, chef, over-the-counter style. Nag-shift kami to another style. Parang yung staff yung namimili. May listahan sila. Yes. Tapos, ang nakakapasok lang at a time, 5 na tao. Kasi, konti lang yung tao kung nakakapasok din. Kasi yung iba, takot lumabas. So, yung 5 na papasok, ganyan, i-assist sila. Ang mahirap doon, chef, yung serving time namin took longer than the usual. Correct. Kasi nga others are not bakers naman talaga. Yung for hobby lang. So yun, medyo nagtagal talaga yung serving time namin. Tapos, syempre, yung tao sa labas, mga nagagalit kasi mainit. So, wala kaming magawa. Nagpa-tent na lang kami, ganun, para hindi na mainit. Isa yun sa challenges talaga. Sa life ko, hindi lang sa business, yung sa life ko talaga na kasi parang... at risk ka nun eh. Yes. Parang frontliner ka. Yes. And then slowly nag-pick up na naman, di ba? Lumakas din, parang lumakas din ng mga baking supply store nun. 2020 and 2021, peak yun. Peak talaga yun. Pero 2022, bumagsak. Yung ano namin nung 2022, chef, para siyang nung nag-start pa lang kami. Ganun yung feeling. Yung sales namin everyday, bumagsak talaga. Tapos, kailangan namin mag-retrench. Tapos, may mga nilay off kami na matagal na sa amin, 5 years, 6 years. Mahirap nun. Mahirap yun, chef. Kasi, syempre, yung attachment mo sa tao. Saka syempre may family silang Opo, yes. Tsaka yung, alam mo yung, for 5 years, nakikita mo araw-araw. Tapos biglang wala, hindi kaya. Yun yung medyo one of the, talaga, challenging times. Ito may tanong ako.
Since ano ka na, matagal ka na sa business, kunwari meron kang ipon na 1 million, Yes. gusto mo magtayo ng business, ilang percent sa ipon mo, ito na yung ipon mo talaga, pag wala ng 1 million, wala ka ng pera. Ilang portion or ilang percentage sa 1 million, yung pwede mo lang ilabas sa business mo. Siguro kailangan mo i-calculate ng ilang months kang pwedeng mag-survive. Depende kasi sa lifestyle mo, chef eh. Okay. Siguro calculate mo ilang months kang pwedeng mag-survive nang walang pumapasok Okay. na income. Kunwari lahat puro labas. Kunwari, ang gastos mo per week is, sabihin natin 2,000. So, ilang weeks kang Oo. pwedeng mag-survive with your 2,000 pesos nang walang pumapasok. Oo. Yun lang yung pwede mong ilabas. Kunwari, 2,000, di ba, chef? Oo. So, in a month, 8,000 yon. So, let's say mga 6 months bago mag-pick up yung business. Kailangan ni-reserve mo muna yung pera na yon for yourself. For your basic needs. Bago ka... tapos yung remaining, pwede mo nang ilagay sa business. Oh. Para sa akin, ganun yun, chef. Make sense naman. Parang ano din, kino-consider mo na first few months ng business mo, wala. Wala. Tsaka chef, kahit may pumasok sa'yo, babayaran mo pa yung supplier, babayaran mo yung tao, operating expenses, syempre yung kahit pa paano yung construction yung funds mo na nilagay mo sa construction, binabawi mo pa. So, kailangan may ilang months ka na okay lang na wala pang pumapasok. Parang ganun. Kaya naman, Bianca, invite mo na sila dito sa Cafe Bella as well as Paulitos and Sugar Rush. For all bakers, meron po kaming baking supply store. So we carry everything, parang one-stop shop siya for our home bakers. Ganyan. So meron kaming lahat ng ingredients, utensils, Everything packaging supplies, everything you need. Meron po kaming isang branch here in Bacoor. It's called Paulitos. And then one more branch in Manila sa may Santa Cruz area, Sugar Rush Trading. And then, ito pong newly open namin na cafe, small venture namin, Cafe Bella, right beside Paulitos Baking Supplies. Hindi ko pala natanong, bakit Bella? Kasi, okay. Ang haba na ng pag-usapan namin. Yes. Kasi yung sa cafe namin sa Zamboanga, Cafe Bianca. So, named after you. Named after me. Then, dito sa Manila, gusto ko, chef, Cafe Bianca din. Pero hindi available yung name sa DTI. May nakakuha na. So, Cafe Bella. Kasi Bella means beautiful. So, beautiful daw yung Yes. And then, Paulitos. Bakit pala Paulitos? Yung Paulitos naman, meron akong brother. His name is Paulo. So, nung baby kami, parating nagtatanong siya kay mommy, bakit ako daw, may something named after me. Cafe Bianca. Yes. Siya daw wala. So, sabi ko, sige, don't worry. Pag may business na ako, it will be named after you. Sweet. Pag hindi nila alam yung name ko, tawag nila sa akin, Paula. Yung mga customers na hindi alam yung name ko, si Ma'am Paula. Tapos minsan, hi Miss Pau, hi Miss Pau. So nag-hi lang, hindi ko na kinokorek. Okay na yon. So yun lang guys, thank you for watching and I hope marami kayong natutunan sa aming discussion with Bianca. Go Chua. Bye-bye. Hanggang ngayon mahihain siya. Bye guys! Bye guys. Hey guys, so papunta na kami ng Paulitos. Ito yung Cafe Bella and then dito lang ang Paulitos. Yan, so papasok kami. Oh, nandiyan ka pala, Miss Bianca. Kamusta? Okay naman. Saan ka galing? Hi, Te. Ay, sorry. Para na tayong binagyo, chef, dito. Kasi, diba, Valentine. Oo nga pala. So, para kaming binagyo, guys. So, kompleto dito from chocolate, mga flour, sugar. Well, basically lahat naman ng mga baking essentials and more. Mga pang-decorate. Nandito. Iba't ibang brand ng chocolates. Mga boxes. Yan. Ay, meron kay disco ball. Oo. Nakita ko kasi to sa birthday cake ni Julia Barreto. Talaga? Tapos sabi ko, carry natin. Oo. Actually, may order akong ganito. Ewan ko bakit hindi natuloy. Or mabilis nag-change. na kasi to, chef. Kahit plain lang yung cake mo, tapos lagyan mo lang, okay black na. lang, no? Correct.
Yes. So dito mga pie toppings. Yan. Powders. Nuts. Ito, chef, mga packaging. Tas tools. Yan. Mga styro. Yes. Right. Bye guys. Bye, guys. Punta kayo dito sa Paulitos. Yes, punta kayo dito Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Yun. Mm-mm. Bye. Tagal natin hindi nakita. Oo nga eh. Parang 2 years.